Kasunod ng pagpapawalang sala sa lahat ng drug case na isinampa laban sa kanya, balikan ang mga pinagdaanan ni dating Senadora Laila De Lima sa mahigit 7 taong paggulong ng mga hinarap niyang kaso sa pagtutok ni Ivan Mayrina. De Lima, you are finished. Agosto 2016 nang bantaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sinoy Senador Laila De Lima na umano'y tumanggap ng pera mula sa bentahan ng droga sa Bilibid. Hulihin niyo na ako ngayon! Kung yan naman talaga gusto niyo, ikulong niyo na ako ngayon! Hanggang nang kasuhan siya ng illegal trading na kalaunay naging conspiracy to trade illegal drugs. Dito ko po sa Senado, hintayin ang arresting team. Giti De Lima mula pa noon, inimbento ang mga akusasyon. Puntong sinusugan ng ilan ngayong acquitted na si De Lima sa lahat ng hinarap na drug cases. Ang mga kaso tinawag na politically motivated ng US State Department. Sabay sulong na resolbahin ng Pilipinas ang mga katulad na kaso. Ang grupong Amnesty International may hamon naman sa Administrasyong Marcos. Dapat daw imbestigahan ito ang mga nasa likod ng mga walang basehang aligasyon laban kay De Lima na nagdulot ng kanyang pagkakakulong. Wala pang direktang tugon sa US State Department at sa Amnesty International ang Administrasyong Marcos. 3 kasong inihain laban kay De Lima. Lahat nag-uugnay sa kanya sa kalakalan ng illegal na droga sa loob ng Bilibid at paglikom umano ng drug money upang magamit sa kanyang pagtakbo sa Senado noong 2016. Pero sa 7 taong paggulong ng mga kaso, isa-isang na-acquit si De Lima. Isa sa mga nagimit siya niyan, ang magkakasunod na pag-recant o pagbawi ng testimonya ng mga testigo ng prosekusyon. Kasama na riyan si dating Bureau of Corrections OIC Rafael Ragos, na una nagsabing nagdala siya ng drug money sa bahay ni De Lima. I was just coerced. Ang taong mismong nag-coerce sa akin ay si Secretary Aguirre and his companies. Ang aligasyong ito ni Ragos dati nang itinanggi ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre na siya nagpagulong noon sa mga kaso laban kay De Lima. Ngayong na-acquit sa ikatlo at panghuling kaso ang dating senadora, sabi ni Aguirre, inaasahan na raw niya ito. Masaya rin daw siya sa nangyari dahil nagdusa na ng matagal si De Lima. Pero paalala ni Noy Presidential Counsel Salvador Panelo bilang reaksyon sa acquittal, ang pagkulong kay De Lima ay parusa rin sa pag-akusa ni De Lima kay Duterte bilang nasa likod ng mga extrajudicial killing sa Davao City. Ito'y nung pinuno pa ng Commission on Human Rights si De Lima at mayor pa ang dating Pangulo. Pinuna rin ni Panelo ang appreciation ng korte sa pagbawi sa mga salaysay ng mga testigo na kontra umano sa jurisprudence. Kaya pagkakamali raw ang dismissal sa kaso. Ang desisyon ng korte nire-respeto naman daw ni Senador Bato de la Rosa na hepe ng PNP nung akusahan si De Lima at ipatupad ang Duterte drug war. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.